Kumusta mga kanazi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, another update naman tayo about politika na ating bansa. So, I think part 2 to, nung una nating napanood about doon sa isang governor na sinuntok daw ni DILG Remulla. But yeah, I think totoo yun. May nakita akong interview. So, di ko lang sure kung alin yung full detail, something like that. But yeah, parang may nakita kasi akong interview and almost mahigit 500,000 na yung views nun. So, nga talaga siya? Viral nga talaga siya. Pero yung exact na, hindi pa natin nakita yon. Parang sinabi ni Remulla doon na iba daw talaga tong taong to pala. Yung gobernador na to. Parang daig pa presidente. Parang maangas ganun, di ba? So, bago natin simulan ng video ito mula kay Kaalam PH. So, meron ito pamagat na lagot na Sandro Marcos pinagtanggol ang kapatid at gumanti sa governor na bully. So, yan yung panonorin natin. So, yeah. Bago natin simulan, Kaalam PH, supportahan niya. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kamanod. Prip na nyo sa like, comment, share, subscribe. Sa mga kanay, sinin natin ito patatagalin. Tapos, simulan na natin baka agkawin pa ng China. Start. At nasikat ngayon sa social media ang balita tungkol sa isang mainit na sagupaan sa kalsada na hindi mo aakalaing mangyayari sa pamilya ng ating Pangulo. Ang pinag-uusapan ng lahat ay ang insidente kung saan ang bunsong anak ni PBBM na si Vinnie Marcos ay hinarang at tila binubuli umano ng mga security escort ng isang kilalang opisyal. Ayon sa mga lumalabas na ulat mula sa batikang journalist na si Ramon Tulfo, ang opisyal na ito ay walang iba kundi si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Isipin nyo, sa gitna ng traffic at init ng kalsada, nauwi sa tensyon ang simpleng pagmamaneho dahil lang sa ayaw umanong palamang ng mga bodyguard ng gobernador. Pero ang tanong ng nakararami ngayon, paano nga ba rumesbak ang panganay na kapatid na si Congressman Sandro Marcos para protektahan ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga driver sa Pilipinas? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Yan, supportahan nyo rin si Kaalam PH. Original video link na description box below. Panoorin nyo rin siya after nito. So, like, comment, share, subscribe. Maraming salamat po. Balikan muna natin ang detalye ng kwento para maintindihan ninyo ang buong nangyari. Sinasabing habang nagmamaneho itong si Vinnie Marcos ay aksidente niyang naunahan o na-overtake ang sasakyan ni Governor Fernando. Sa kalsada, normal lang naman ang ganito, lalo na kung mabilis ang daloy ng trapiko, pero mukhang hindi ito nagustuhan ng mga security ng gobernador. Dahil sa yabang o dahil ayaw nilang may nauuna sa kanila, agad nilang hinarang ang sasakyan ni Vinnie para pagsabihan o takutin sana. Ang hindi nila alam, ang taong pinag-iinitan nila ay ang anak mismo ng presidente. Nagulat na lang daw ang mga bodyguard nang makita kung sino ang kanilang hinarang at doon na nagsimulang magkagulo ang lahat dahil sa sobrang takot nila sa posibleng maging kapalit ng kanilang ginawa. Diba? So, inaano kasi ito par ng mga DDS na ganyan lang naman yung reaction mo kasi anak ng presidente or whatsoever. Pero I think meron ding ibang side, 'di ba? Na what if hindi to anak ng presidente? So tahimik lang to. Kasi as per Remulla kasi, parati na daw niya tong ginagawa na parang astangari talaga, na parang ayaw magpa-overtake. Like ano yun? 'Di ba? Sino ka ba? 'Di ba? Gobernador ka lang. Kahit nga presidente ka, hindi ka pwedeng umasta na sisite ka na lang basta-basta. Dahil lang inovertaken ka. Kumag eh. 'Di ba? Kupal pala talaga. May mga bali-balita pa nga na umabot ito sa punto na mismong si Justice Secretary Boying Remulla ay nalaman ang nangyari at nagkaroon pa raw ng komosyon sa pagitan ng mga opisyal. Bagaman sinabi sa mga ulat na pinatawad na nina PBBM ang gobernador, mukhang hindi ito ang pananaw ng kuya ni Vinnie na si Sandro Marcos. Bilang panganay, kitang-kita ang pagiging protective niya sa kanyang nakababatang kapatid. Pero imbes na makipag-away o gumamit ng dahas, isang matalinong paraan ang ginamit ni Sandro para makaganti at makapagbigay ng leksyon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang mambabatas sa Kongreso para itulak ang isang bagong batas na tiyak na magpapakaba sa mga abusadong opisyal at security escort sa kalsada. Ang pasabog ni Sandro Marcos ay ang panukalang batas na gagawing isang malalang krimen ang anumang uri ng road rage o pagwawala sa kalsada. Sa madaling salita, ang mga taong mahilig mangbuli, mangharang o manakot ng kapwa driver dahil lang sa traffic ay maaari ng makulong ng matagal at pagbaya. Yan din yung road rage kasi sige sabihin natin emotional yung tao Kasi sometimes talaga umiinit talaga yung ulo natin, especially makakatagpo tayo ng kamote. Pero yung part ba na sila yung kamote, tapos sila pa yung nanggagalaiti, like what the heck, 'di ba? Like
Grabe. Ano ba yan? Bakit ganyan ba sila katapang? Dahil ba walang batas dyan? 'Di ba? Kasi mostly sa road rage, 'di ba, nagtatapos lang sa parang isisettle lang yung isa't isa. Magbabayaran lang ng damage. 'Di ba? Like parang walang kulong talaga. Or ano ba yan? 'Di ba? Kasi ako kung nahuhulog ako sa mga ganyang sitwasyon na road rage na, umalis na lang ako eh. Like, hindi ko na lang pinapansin. Like, kahit silang yung may kasalanan ba, tapos ako pa yung sinisigaw-sigawan. Oo, nandyan na yung point na parang, gago yun Di ba? Na parang mapapaganon ka na lang ba na, ungas yun Di ba? Pero, yun nga, dahil, yung ko kasi, yung nasa isipan ko kasi, ang hirap pagka, mag-road rage ako dito, tapos, videohan ako, mag-viral, baka pagsisisihan ko after. Diba? Tsaka, kahit naman ikaw yung nasa tama, hindi mo naman talaga pwedeng anuhin na papatol ka eh. Especially ako, kapag nakamotor lang ako, tapos, yung mga sasakyan, yung parang makaka-road rage ko. Hinahayaan ko na lang kasi yung isa sa isipan ko talaga, baka may beng-beng yan. Diba? Baka may barrel yan sa sasakyan. So, parang doon na lang, ako na lang talaga umiiwas. Pero believe ako dito sa mga taong talaga, like, I know, talaga, nandyan na talaga yan, yung init ng ulo, pero kapag kakukuha ka naman ng lisensya, naman na yan eh. Diba? Ano yung na rule na yan? Huwag mong ipilit yung karapatan mo. Like, always talaga yan. Hindi porket tama ka, ikaw yung nasa tama, is papalagan mo na. Kasi magkaka-road rage talaga. Diba? So dito, parang siguro yung ginawa ng anak, isipin nyo, anak ng Pangulo, yung nitong Fernando na to. Isipin nyo, pumatol yun nung time na yon. Tapos may mga beng-beng. Baka pinaglalamayan na yung anak ng Pangulo, di ba? Pero since yun nga, pinili niya na lang na idaan na lang sa tamang proseso. Di ba? Pero itong din kasi, kay Fernando na to, yun nga, what if? Diba? What if hindi anak ng Pangulo yun? What if ordinaryong Pilipino ka lang? Nag-overtake ka tapos binuli ka doon. Ginanyanan ka ng beng-beng, kinasahan ka. Diba? Matatameme ka talaga. Knowing na babanggain mo yan. Diba? Kaya, meron din tayo sa loob natin na parang deserve niya lang din talaga na masampulan, mabigyan ng isa. Mapektosan. Ganun. Rin ng malaking multa. Malinaw na mensahe ito ni Sandro na hindi uubra ang pagiging hari-harian sa kalsada kahit pa ikaw ay isang makapangyarihang politiko o may dalang mga bodyguard. Kahit hindi niya direktang pinangalanan ang gobernador sa kanyang bill, halatang-halata na ang karanasang ito ng kanyang kapatid ang naging mitya para tuluyan na niyang tapusin ang kultura ng bullying sa ating mga kalsada. Dito sa puntong ito, makikita natin na hindi lang basta simpleng galit ang nararamdaman ni Sandro Marcos. Bilang House Majority Leader at kinatawan ng Ilocos Norte, mabilis niyang ginamit ang kanyang posisyon para protektahan ang kanyang bunsong kapatid na si Vinny. Isipin ninyo, kung ang sarili mong pamilya ang muntik ng mapahamak dahil sa yabang ng mga escort sa kalsada, talagang mapipilitan kang gumawa ng paraan. Pero ang mas malalim na tanong dito ay ito. Ano nga ba ang mangyayari sa mga taong sanay mangbuli sa kalsada kapag naging ganap na batas na ang panukalang ito? Sa gitna ng init ng ulo at gitgitan, marami ang nakakalimot na ang kalsada ay hindi pag-aari ng iisang tao lang, lalo na kung ikaw ay isang opisyal na dapat ay nagpapakita ng magandang halimbawa. Ang inihayang House Bill No. 8190 o ang Anti-Road Rage Act ay hindi lamang para sa proteksyon ng pamilya Marcos. Sa totoo lang, ito ay para sa ating lahat ng mga ordinaryong motorista. Ayon kay Sandro, kailangang itaas ang parusa laban sa mga agresibong driver para maiparating ang mensahe na ang kalsada ay hindi isang arena para sa pananakot at karahasan. Pero what if ikaw yung nasa mali, tapos nag-overreact yung kunyari lang nasagi mo yung sasakyan, tapos nag-overreact yung may-ari, tapos kinasahan ka ulit. Diba? I think naman yan eh. I think mapupuruhan pa rin yung may-ari ng sasakyan kasi parang siya yung nagsimula ng road rage. I mean, yung na-lose niya yung pagiging kalmado niya. But yung pobre kasi, knowing na siya yung nakabangga, parang tatanggapin niya na lang din yung yung pangalipusta sa kanya. Like, hindi niya mapapalagan yun. Diba? So, sobrang hirap. Like, yung pobre na yun, hindi naman papalag yun kahit guilty sa road rage yung diba? May sasakyan. So, parang mahirap din. Pero na lang kung meron siyang parang
kahit hindi magsamba yung pobre is tutuluyan pa rin. 'Di ba? Yung mayaman. Wala lang, sana mayroong ganun, na parang susuportahan ng gobyerno na kontrahin yung mayaman. Like, yeah. Minsan kasi, kapag ang mga tao ay nakasakay sa magagarang sasakyan at may kasamang mga bodyguard, akala nila ay sila na ang hari ng mundo. Pero sa bagong batas na ito, nais ni Sandro na malaman ng publiko na ang pagiging matapang sa kalsada ay may kalalagyan na sa ilalim ng ating mga batas. Seryoso ang mga detalye sa panukalang ito dahil malinaw ang definisyon ng road rage na nais ni Sandro. Hindi lang ito basta pagmumura o simpleng pagbusina. Ang road rage ay anumang sinasadya at agresibong kilos ng isang driver o kahit ng mga kasama niya sa loob ng sasakyan na naglalayong manakot, mangharas o manakit ng ibang tao sa kalsada. Kasama rito ang paggamit ng sasakyan para habulin o ipitin ang kagalit na driver. Isipin ninyo ang panganib na dala nito. Sabi nga ni Sandro, isang maling desisyon lang sa Like, as if naman na yung gobernador na yun, hindi niya rin naranasan na mag-overtake, Well, tayo naman na-overtake naman talaga tayong lahat, It's just, sometimes talaga, merong, hindi natin sinasadya na sobrang, tawag dyan, kinakapos, di ba? Na hindi mo maabot yung tamang pagpasok mo, parang nakat mo, di ba? Tapos meron din namang iba na pasadya na talaga yung pagkat. Di ba? Yung ganyan. So, yeah. Mahirap din. ng galit ay pwedeng maging dahilan ng panghabambuhay na trahedya para sa isang inosenteng pamilya. Paano kung ang hinaharang nila ay biglang hindi makapreno? Paano kung dahil sa takot ay mawalan ng kontrol ang driver at bumangga sa kung saan? Ito ang dahilan kung bakit napaka-importante ng batas na ito. Kung hindi anak ng presidente ang naging biktima, baka natabunan na lang ang kwentong ito at nagpatuloy ang bullying sa kalsada. Pero dahil nangyari ito kay Vinny, naging boses si Sandro para sa lahat ng mga biktima ng road rage na wala namang... Actually, nangyari na nga eh. Diba? Doon sa panayam kay Remulla, sabi niya mismo na matagal na niyang ginagawa to, na halos kulang na lang sakupin niya yung buong kalsada. Tapos ayaw magpa-overtake. Like, kupal, diba? Gigigil ako artista ba yung Dan Fernando na yan? Parang familiar yung mukha niya eh. Kasi kung artista yan, action star yan, in-apply niya sa totoong buhay yung pagkukupal niya doon sa pelikula. Awit ng mga politikong ganito, like, tumatakbong politician para lang, maging, relevant or para lang maging, tawag dyan, magkaroon ng kapangyarihan, like, what the heck. Ito talaga yung literal na mga kumag eh. laban sa mga makapangyarihang tao. Ang mensahe ni Sandro ay simple lang. Huwag ninyong gawing laruan ang buhay ng mga tao sa kalsada dahil lang sa ayaw ninyong maunahan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang bawat biyahe ng pamilyang Pilipino ay ligtas mula sa mga taong akala mo ay laging nagmamadali at laging galit. Alam niyo ba kung bakit napaka-importante ng batas na ito? Ayon kay Sandro, kailangan nating magkaroon ng malinaw na basihan kung ano ba talaga ang itatawag nating road rage. Ito ang magiging gabay ng ating mga pulis at mga abogado kapag may naganap na away sa kalsada na nauwi sa sakitan o mas malala pa. Sa madaling salita, hindi na pwedeng idaan sa areglo o sa simpleng sorry ang pagpapahamak sa kapwa driver. Mukhang na-realize ni Sandro na kung ang kapatid niya ay nagawang harangin ng mga tauhan ni Governor Daniel Fernando, paano pa kaya ang ibang mga motorista na walang pangalan? Ngayon pag-usapan naman natin ang mga parusang tiyak na magpapakaba sa mga mahilig mag-astang hari sa daan. Sa panukala ni Sandro, kahit wala pang nasasaktan o walang namamatay, basta napatunayan na nagwala ka o nanakot sa kalsada, ay maaari kang makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Bukod pa riyan, may multa na aabot sa 20,000 hanggang 100,000 piso. Yun lang. May bail. Kasi kung may bail, parang lang din. Nagkakaroon pa rin ng privilege yung mga yung mga mayayamang di ba? Na nasa kapangyarihan, mayayaman na kayang bayaran yung bail para lang mailabas yung mga totoong ugali nila. Dapat siguro kapag severe talaga, 'di ba? Severe para like nang kasaka ng beng-beng or nanduro-duro ka, nang sigaw-sigaw ka, like parang hindi ka na talaga tao kung ituring mo yung nakaalitan mo sa daan. Dapat siguro automatic 'di ba? Revoke yung license, tapos kulong ng 1 buwan, 'di ba? Like dapat hindi ginagrant yung yung bail or yung multa. Dapat kulong talaga para magtanda. Kasi kung meron ganyan 2,000, 100,000, sobrang liit lang naman ng pera na yan sa kanila eh. So parang magagawa pa rin nila. 'Di ba? Or kayo ba? What do you think?
Comment nga kayo sa baba. Para sa akin, ganyan. Mga mayayaman nga yan, di ba? Kaya nga mga siga yan kasi, kaya nilang malusutan lahat. Tapos yun nga, may bail pa, di ba? Or may multa, or baka multa nga lang. So, yeah. Ewan ko. Isipin ninyo, isang beses ka lang magpadala sa init ng ulo mo, pwedeng mabutas ang bulsa mo at mapunta ka pa sa likod ng rehas. Ito ang paraan ni Sandro para sabihing tapos na ang panahon ng mga politikong akala mo ay sa kanila ang buong kalsada dahil ayaw nilang may nauuna sa kanila. Pero paano kung may nasaktan o may nasirang gamit? Dito na lalong hihigpit ang batas. Kung ang road rage ay nagresulta sa pagkasira ng sasakyan o may nasugatan, ang parusa ay aabot na sa 2 hanggang 4 na taong pagkakakulong. Ang multa naman ay tataas sa 100,000 hanggang 200,000 piso. At kung sakaling mas malala ang nangyari, tulad ng pagkamatay o pagkakaroon ng malubhang pinsala sa higit sa 2 tao, mas mabigat na parusa ang ipapataw base sa ating revised penal code. Ang multa rito ay pwedeng umabot hanggang 500,000 piso. Bukod sa kulong at multa, pwede pa ring magsampa ng hiwalay na kaso ang biktima para sa lahat ng perwisyong naidulot ng insidente. Marami ang nagsasabi na itong hakbang ni Sandro ay isang malaking sampal para kay Governor Fernando at sa mga katulad niyang may mga abusadong security escort. Tila sinasabi ni Sandro na hindi niyo na pwedeng ulitin ito sa kahit kanino. Huling-huli na raw yung ginawa nila sa kanyang kapatid na si Vinny. Sa totoo lang, kung magiging ganap na batas ito ang magsisilbing proteksyon nating lahat laban sa mga taong walang respeto sa kalsada. Kayo ba? Pabor ba kayo sa mga parusang ito na inihain ni Sandro Marcos? Sa tingin niyo ba ay sapat na itong pampigil sa mga bully na driver at mga escort na mahilig mang-overtake at mangharang? May karanasan din ba kayo kung saan may nakaharap kayong abusadong driver na akala mo ay sa kanya ang daan? I-comment nyo ang inyong mga saloobin at karanasan sa baba dahil mahalaga ang inyong opinyon sa usaping ito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito. So, yan lang naman mga kanoizi. So, kayo, anong masasabi nyo? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Callum Peach. Supportahan nyo yan. Original view link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago iwan yung YouTube channel natin, Palapinoizi. Like, comment, share, subscribe. So, again, nyo naman yun. About dun sa pabor ba kayo sa panukalang batas na ito ni Sandro. Of course, man, sobrang ganda na ang batas na yan. Diba? Pero at the same time, nung tinanong niya na sapat ba to para pigilan yung mga bully or mga mayayamang sobrang hilig mang road rage, is I think hindi siya basta-bastang tatagos, or parang hindi siya enough para talaga maging, mabigyan ng leksyon yung mga mayayaman. Siguro kung parehas lang sila mahirap, I think yung fine na yon or yung bail na yan or yung multa na yan or yung mga punishment na yan is enough na yon. Pero syempre kapag mayayaman, di ba? Sobrang hindi niya pa rin I think lusot pa rin. Isipin nyo yung Dan Fernando na yan. Meron nga siyang mga escort, meron siyang mga bodyguard ba yan or meron siyang mga bang-bang, meron siyang mag-arang sasakyan. Tapos ifa-fine mo lang ng 2,000 to 100,000, di ba? I think maliit lang sa kanya yan, di ba? I think patuloy pa rin or pwede pa rin. Pwera na lang kung talaga. Kung din kung kunyari i-revoke mo yung lisensya niya, pwede din naman siya mag-hire na lang ng driver. Dapat siguro sa mga taong to iban sa kalsada, I mean, pagbawalang sumakay ng private vehicle, di ba? Dapat pa-commute na lang para ramdam niya rin yung talaga, di ba? Yung feeling na nasa kalsada ka, like hindi pwedeng puro ka na lang padala sa init ng ulo. Minsan kasi talaga kung sino pa yung mga komportable, di ba? Kung sino pa yung naka-aircon sa sasakyan, sino pa yung may maganda sa sasakyan, sila pa yung mga mainitin yung ulo kapag sa mga ganyang bagay. Daw hindi ko nila lahat pero mostly sa mga nakikita natin ba kung sino ba yung komportable, sila ba yung sobrang init talaga ng ulo, di ba? Halimbawa, nag-road rage yung sasakyan at motor. Yung motor bilad sa araw, yung mayaman nasa sasakyan sobrang lamig, tapos paglabas sobrang nag-iinit, parang bungsun tayo na, di ba? Like isipin nyo na lang talaga. So, yung bill na yon is, okay pa din naman yun kahit paano. Pero, yun nga, para sa akin, sa mga big fish talaga, or mga mayayaman, may impluwensya,
I think hindi siya ganoon ka may pangil Pwera na lang siguro kung may iba pang pwedeng gawin diyan. Like kulong talaga isang buwan para mabigyan talaga ng leksyon ba. 'Di ba? So, yeah. Tapos doon naman sa part na na what if hindi siya anak ng presidente, yun talaga yung pinaka nakakalungkot doon. Kasi yun nga according to Remulla, parati niya nang ginagawa yan. So paano na lang, 'di ba? Paano na lang kung kumusta na yung mga nakakaranas ng ganyan sa kanya dati. 'Di ba? Like, isipin nyo, nasa tamang pag-iisip pa ba yan? Inobertikan ka lang, nagagalit ka na. Like, hunghang ka ba? 'Di ba? Wagas kong umasta sa kalsada, 'di ba? Yung ibang mga politiko, akala mo naman talaga hindi sila namumorsyento sa pagpapaayos ng kalsada. Tas pera ng taong bayan yung ginagamit. Tapos pinuporsyentohan nila, 'di ba? Tapos ang lakas pang umasta sa kalsada. Kupal talaga par. So anyways, abot naman dun sa sa action ni Remulla. I think okay na din 'yon kahit papaano. Kahit na sabihin natin na talaga. I think deserve niya rin 'yon, 'di ba? Na makatanggap ng ganun kasi baka talaga. Baka siga na talaga yung tao na 'yan. And then need ng need ng papurulin, need ng anuhin. 'Di ba? So kayo ano masasabi niyo dito, comment down below to. Appreciate pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Kalam PH. Supportahan niya ito pa syempre. Pilipinas, like, comment, subscribe. Pilipinas, out.